Nangulelat man tayo sa nagdaang London Olympics, hindi raw ibig sabihin nito kulang sa talento ang mga Pilipino. Mungkahin ng ilan, dapat balikan ang ugat ng problema at pagtibayin ang programa para sa mga batang atleta. Si Chino Trinidad on assignment. Siya si Roel Velasco, isa sa mga nagbigay ng karangalan sa bansa sa larangan ng boxing noong 1992 Barcelona Olympics. Kapatid niya si Onyok Velasco na muntikan na makasungkit ng gitong medalya sa 1996 Atlanta Olympics. Maliban sa magkapatid, tila hindi na nasundan ng medalya mula sa Olympics sa nakalipas na mga taon. At ang sarap ng tagumpay, tila sa kwento na lamang na isa sa buhay. Pagka gusto ng isip mo at saka ng puso mo na manalo ka, talagang mananalo ka. Tila mailap na nga sa bansa ang medalya pagdating sa palakasan. Mula number 1 ay number 6 na lang ngayon sa Southeast Asian Games ng Pilipinas. Ayon sa sports analyst na si Quinito Henson, hindi tayo kulang sa talento, kundi sa mas malawak na grassroots program na tututok sa mga atleta habang bata pa ang mga ito. When you talk of talent identification, you talk of a grassroots development program. You're talking of changing the curriculum in the elementary. Bagay na ginagawan daw ng paraan ayon sa Philippine Olympic Committee. It's only now that we have the Philippine Olympic Committee and the Philippine Sports Commission being active in cooperating with the Department of Education for the Palaran Pambansa. Binalikan din ngayong taon ang Batang Pinoy Program para sa mga atletang 15 taon pababa na sasabak sa kompetisyon sa loob ng 3 buwan. Isa si Maristela Torres sa mga produkto nito, Tubong Negros Oriental. Napansin siya sa Palarong Pambansa noon at dinala sa Maynila ng Far Eastern University Athletics. Ngayon, isa na si Maristela sa mga nagdadala ng bandila hanggang sa Olympics. Pero nananatiling malaking problema ang di umunay kakulangan daw sa suporta ng gobyerno para sa mga atletang tulad niya. Wala talaga kaming venue. So kami na lang naghahanap kung saan kami pwedeng mag-training. Kumbaga, initiative na lang. Pumupunta ako doon, sarili kong pamasahe, sarili kong pagkain, lahat-lahat sarili kong gastos. Now, I've been crying for a training center for many years. If we quarter them, I'm trying to make arrangements already so that their education will not be stopped. They either home study. At habang wala pa ito, itinatag ng Department of Education o DepEd ang Special Program on Sports o SPS na magbibigay ng tig-1/2 subsidiya sa 17 mabibiling paaralan sa Pilipinas. Ipapatupad ng paaralang ito ang isang specialized sports curriculum. Pero lahat ng plano may kakabit na pondo. Pondong hindi raw maibigay ng buo ng gobyerno. 5% sa kita ng PAGCOR ang dapat sanay napupunta sa sports programs. Pero nang magtipid si Pangulong Fidel Ramos noon, naging 2.5% na lamang ito at hindi na muling naibalik pa ng mga sumunod na administrasyon. At we go back to the original complaint that we've had all the time. We don't have the necessary support. Nakakahiya tayo eh. Ang paglaban daw sa karapatang ito, nakasalalay sa liderato o namumuno. Whoever is going to be masterminding the Philippine Sports Authority must not be a politician. I want him to be an athlete. Someone that athletes can look up to. Someone athletes can say, may puso to ng isang atleta. At habang kinukumpuni ang kinakalawang na makinarya, naglalaro sa isip ng mga tulad ni Roel at Maristela, mararating pa kaya natin ang tagumpay? O mananatiling pangarap na lang habang buhay? Chino Trinidad, GMA News.